Alam mo ba ang mga natatanging halaman na kinatatakutan o kontra sa mga ahas? Mga uri ng halaman o kahoy na ilang palong mo lamang sa mga ahas na makikita mo sa daan ay tiyak na agad-agad silang manlulupaypay at manghihina. Isang misteryo na maaaring ngayon mo pa lamang malalaman ang tunay na rason at dahilan. Hello, what's up? Your best here. Bakit nga kaya kontra sa mga gumagapang na nilalang na ito na ahas ang mga puno o ilang halaman sa ating kapaligiran? Iyan ang iisa-isahin natin, kaya samahan ninyo akong tapusin ang videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang ahas ay isang hayop sa gubat at sa parang na bahagi na ng ating kasaysayan, mapasarilihiyon man, kultura at mga tradisyon. Isang hayop na madalas na kinatatakutan dahil kapag minalas ka nga ay maaari mong ikamatay ang kamandag ng kagat nito. Subalit batid mo ba na ang ating mga ninuno pala ay mayroong mga ginagamit na mga natatanging halaman upang gawing pantaboy o pantalo sa mga naglipa ng ahas sa paligid? Mga kakaibang halaman na bukod tanging kontra sa mga ahas, na madampian lamang sila ng mahinang hapyot ng halamang ito sa kanilang katawan ay agad-agad silang manghihina o maaaring mamatay. Mayroon ka na bang idea o halaman o puno na naiisip? Number 6. Lagnob o puno ng hawili. Ang punong ito ay madalas mong makikita sa mga kagubatan. Isang uri ng lumalaking puno na nagtataglay nga ng mga mabibilog na bunga at madagtang mga sanga. Ang puno ng lagnob ay mainam na herbal na maaari mong itapal sa nananakit na sentido. At isa ito sa puno o halaman na maaari mong kunin at gawing patpat na pamalo sa masasalubong mong ahas. Number 5. Lunas bundok. Ang punong ito naman ay literal na mabisa dahil maging ang katas ng pinagpakuluan ng mga sanga nito ay mainam na ipainom at gawing lunas sa kagat ng ahas. Gayon din mismo ang puno nito. Dahil sa angking bisa ng halamang ito, kahit pa nga ang amoy lamang o scent ng puno nito ay maaari nang makapagpahina sa mapapalo mong ahas. Number 4. Kawayang tinikan. Isa ang kawayan sa pinakamatibay na damo na maaari mo ngang makita. Ang matitigas nitong katawan ay normal lamang na ginagawang pamalo. Subalit mayroon itong kakaibang epekto kung sa ahas mo ito gagamitin. Ito ay animoy isang malakas na sandata na hindi nila kayang tagalan at agad-agad din silang mamamatay. Number 3. Malunggay. Ang halamang malunggay ay kilala lamang natin bilang punong gulay. Ang dahon at bunga nito na mainam ngang sangkap sa mga lutuin. Ngunit maging ang malunggay ay kabilang sa mga halamang kontra sa ahas, na maipalo mo lamang sa bahagi ng kanilang katawan ay agad silang manglulupasay at sobrang manghihina. Number 2. Uway o ratan. Ang uway naman o ratan ay isang halamang kilalang ginagamit sa paggawa ng mga muebles at furnitures, gaya ng upuan, mesa, basket at sofa. Subalit, sa mga probinsya ay ginagamit din itong pamalo sa mga makukulit na bata noon. Ngunit bukod pa rito ay isa ang uway sa pinakamainam na pantaboy at pangontra sa ahas. Ang katawan ng uway ay nababalot ng tinik, subalit kahit wala na nga ang mga tinik nito ay mistulang naroon pa rin ang kirot para sa mga ahas na mapapalo nito. Number 1. Tagbak. Kung ikaw naman ay magtutungo sa kagubatan, isa ang halaman o puno ng tagbak na dapat mong tangan.
dahil isa ito sa pinakamabisang pumatay o pantaboy ng mga ahas. Ang tagbak ay isang klase ng luya, kung kaya naman ito ay nagtataglay ng malakas na maanghang na amoy. Ito ay mayroong bunga na animoy bayabas at napakatamis. Subalit ang tagbak, di tulad ng ibang halamang kontra-ahas, ay mayroon palang sinaunang kwento at interpretasyon kung bakit ito kinatatakutan at iniilagan ng mga ahas. Ayon sa kwento, mayroon daw dalawang magkasintahan na labis na nagmamahalan, ang dalagang si Tagbak at ang binatang si Bagakay. Subalit hindi sang-ayon ang kanilang mga magulang sa kanilang pagmamahalan. Ngunit mas pinili pa rin nilang magsama at magtanan. Subalit sa tulong ng isang magaling na manggagamot ay agad-agad din silang natuntun at naparusahan. Si Tagbak nga ay ginawa raw isang ligaw na halaman at si Bagakay naman bilang isang gumagapang na nilalang na kilala nga natin bilang ahas. Ayon raw sa naglapat ng sumpa sa kanila ay hindi sila maaaring maglapit sapagkat kung ito ay kanilang gagawin ay mas titindi ang bisa ng sumpa. Subalit may katotohanan man ang sinaunang kwentong ito o wala ay isa lamang ang sigurado, na sadyang mayroon talagang mga natatanging halaman na para sa mga ahas sa isang mabisang pangontra na maaaring bunga ng mga sangkap na tinataglay ng bawat halaman. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ka ba sa halamang ito na kung tawagin sa probinsya ay kaliskis dalag? Isang klase ng gumagapang na damo at nagtataglay ng mga mailiit na bilugang mga dahon. Tinatapakan at binubunot lamang ito ng karamihan, subalit hindi natin alam na ang halamang ito pala ay mainam na panlunas sa kagat ng ahas, insekto, dengue, rayuma at ilang sakit at kati-kati sa balat. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang mga natatanging pakinabang ng pakalat-kalat lamang na halamang ito at kung papaano nga ba ito gagamitin. Grona triflora, Desmodium triflorum, tree flower, thick trefoil o kaliskis dalag kung tawagin dito sa atin sa Katagalugan. Isang uri ng gumagapang na damo na nagtataglay ng mga maliliit na bilugang mga dahon at maaaring maihambing nga sa mga ligaw na uri ng halamang mani o peanuts. Madalas makikitang tumutubo ang mga kaliskis dalag sa mga parang, malapit sa mga kakahuyan o sa mga open space na lugar sa mga kabundukan. Mabilis lamang tumubo ang halamang kaliskis dalag, partikular na nga sa mga tropikal o subtropikal na rehiyon kagaya dito sa atin sa Pilipinas. Kabilang nga ito sa pamilya ng mga halamang Fabaceae o ng mga legumes. Subalit batid mo ba na ang munting halamang ito pala ay maraming pakinabang at mga gamit, lalo na nga kung kayo ay naninirahan sa mga liblib na lugar at malayo nga sa mga pagamutan o hospital. Sapagkat ang dahon at katawan nito ay mainam palang panglunas sa mga kagat ng ahas, mapa sa kagat ng alakdan man o kobra. Nguyain lamang o ngatain ang dahon nito at saka itapal sa inyong sugat. Maaari mo din naman itong durugin lamang at katasin at ang mga katas nito ay lagyan ng konting asukal na pampalasa at saka inumin. Samantalang ang sapal ay itapal naman sa inyong sugat. Mahusay din itong panlunas sa pananakit ng tuhod bunga ng rayuma, sa diarrhea, dysenteria at ilan pang mga sakit sa balat. Ang halaman ngang ito ay nagtataglay ng alkaloids at ng flavonoids na magaling sa kalusugan ng tao. Sa kabilang banda naman, mainam rin itong itanim sa inyong bakuran
at gawing alternatibo sa Carabao grass. Kaya naman kung kayo nga ay nasa mga liblib na probinsya, ang halamang ito ay marapat ninyong kilala upang magamit nga kung kinakailangan. Subalit syempre, mainam pa rin ang pagtungo sa ospital para sa lubusang kagamutan. Ikaw, nakakita ka na ba ng halamang kaliskis dalag? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.